Sa panimulang ng kang livestream, nagbigay si Jubilito TV Official ng pagbati sa kanyang mga taga-subaybay mula sa iba't ibang grupo ng reactors, Team Bios, Team Carepa, Team Watchers, at Team Strikers. Bago pumasok sa pangunahing usapan, nagpaalala siya sa mga Pilipino na mag-ingat lalo na't may paparating na bagyo. Kanyang binigyang diin ang kaligtasan ng mga nakatira sa tabi ng dagat dahil sa malalakas na alon, sa mga malapit sa bundok, dahil sa banta ng landslide, at sa mga nasa lungsod dahil sa posibleng pagbaha na karaniwan tuwing tagulan. Pagkatapos ng paalala, inilahad ni Jubilito na ang layunin ng kanyang video ay magbigay ng reaksyon sa mga sinabi ni Tatay Federico Santos o mas kilala sa social media bilang Lolo Pedring. Aniya, tila kinukuyog na si Lolo Pedring ng mga reactors. Ngunit giit niya, ang ipinaglalaban lamang nila ay kung ano ang tama. Kung may maling sinasabi si Lolo Pedring tungkol sa mga programa ng Kalingap at mga beneficiaries nito, tungkulin nilang ipagtanggol ang integridad ng samahan nila. Isa sa pangunahing usapin ay ang tungkol sa demanda. Binanggit ni Jubilito na may paratang si Lolo Pedring na ang mga reactors ay umaasa lamang sa demanda para sa content. Dito tumutol si Jubilito. Ipinaalala niya na si Lolo Pedring mismo ang paulit-ulit na humihiling sa kanyang mga livestream na idemanda siya ni Kuya Val Santos Matubang. Ngayon na naisampa na ang kaso laban kay Lolo Pedring. Bigla na lang daw siyang nagpapakita ng pang-iinsulto sa mga reactors na para bang umaasa lang daw sila sa mga kasong iyon. Inisa-isa ni Jubilito ang mga obserbasyon niya kay Lolo Pedring. Una, pinunan niya ang tila hindi maayos na setup ng livestream ni Lolo Pedring kung saan laging nakikita ang mga sinampay sa background. Tinawag niya itong hindi presentable at nagbigay pa ng payo na sana'y ilayo ang mga sinampay para mas maayos tignan sa live. Pangalawa, napuna rin niya na tuwing magla-livestream si Lolo Pedring ay tila walang kahandaan. Nagkakalkal pa raw ito ng mga materyales habang naka-live na nagdudulot ng dead time o pagkabagot sa mga manood. Hinimok niya itong ayusin ang preparasyon para sa ikagaganda ng presentasyon. Sunod na tinalakay ni Jubilito ang mga paratang na mahihina raw ang mga reactors. Dito, mas lalong ipinunto ni Jubilito na kung mahina sila, paano raw sila nakakagawa ng maraming content, samantalang si Lolo Pedring ay parang paulit-ulit lamang ang sinasabi sa kanyang live. Pinasaringan niya si Lolo Pedring na tila nagpapakabiktima ngayon gayong siya mismo ang nagpapaingay tungkol sa demanda. Hindi rin pinalampas ni Jubilito ang usapin tungkol kay Kuya Val. Aniya, may mga nagsasabing walang lisensya si Kuya Val para magkasal, ngunit mariin niyang pinabulaanan nito. Ayon kay Jubilito, nakita niya mismo ang lisensya ni Kuya Val, kaya't huwag daw magpakalat ng maling impormasyon. May bahagi rin ng livestream kung saan nilight ni Jubilito ang itsura ni Lolo Pedring. Ipinakita niya ang larawan ni Lolo Pedring na mukhang bata at gwapo, ngunit sa mga live daw nito ay mukhang matanda at stress. Pinagtatawanan pa ni Jubilito kung bakit parang tumanda ng husto si Lolo Pedring dahil lang sa mga nangyayari sa social media. Pinagdiinan din ni Jubilito na wala namang masama kung nagkakaroon sila ng content mula sa mga isyong kinaharap ni Lolo Pedring. Parte raw ito ng trabaho nila bilang content creator. Kung may views at kita sa isang trending na usapin, natural lamang daw itong pag-usapan lalo na't sila ay reactors. Ibinunyag rin ni Jubilito na maliban kay Beyonce na nagsampa na ng 3 counts ng cyber libel, may paparating din daw na demanda mula kay Tatay Beran laban kay Lolo Pedring. Hindi pa raw malinaw kung ilang kaso ang isasampa ni Tatay Beran, ngunit asahan na raw na madaragdagan pa ito. Sa pagtatapos ng video, pinayuhan niya ang mga sumusuporta sa kanila na maghintay at maniwala sa hustisya. Inanyayahan din niya ang mga manood na magkomento sa kanilang sariling opinyon tungkol sa issue kay Lolo Pedring. Muli niyang binigyang diin ang kanyang pagkakakilanlan bilang reactor ng Kalingap at nagtapos sa kanyang paboritong linya na, "Peace, God first, God bless po, babosh." Kung gusto